Alden said hard to get siya, no? Sobrang kulit dito ni Soitin. Tapos, Alden sa birthday ng tropa, bloopers ni Kath, pinasilip. Tapos, mansion ni Alden, medyo nag-uusap na naman sila kagabi mga sombreros ni Sir Pat Kauna. So, yun at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko itong parang pinost ng isang admin kagabi, si Toys T, sabi niya dito mga sombreros. So, parang voice over ni Kath doon sa may tao dito, hello, love, goodbye mga kasombreros. Sabi dito sa voice over niya, Ethan, mahal kita. Sabi niya, pero sa ngayon mas mahal ko yung sarili ko. Sabi niya ganoon mga kasombreros. Tapos ito yung time yata na nag-confrontation or nag-confront si Alden at si Joy at saka si Ethan, no? Say hello, love, goodbye mga kasombreros. So, sabi ito sa caption ay nakalimutan ata natin na bago nagkaroon ng Bibi at Jordan, Cara at Jaw ay merong Joy Fabregas at Ethan Del Rosario. So, hindi naman nakakalimutan, no? Parang kinumpare kasi dito yung present ni na Kath at Alden mga kasombrero. So, si Kath, of course, no? Si Billy, si Jordan, si James Reid. Tapos si Ethan naman ay si Jao, no? At saka si Cara. So, bago sila ay may Joy Marie Fabregas at Ethan Del Rosario. So, may play ko ito kung gusto niyo pong pakinggan mga kasombreros. Ito yung bloopers ni Kath mga kasombreros. Nung time na na parang hinatid niya na si Oliver mga kasombreros. Sabi tapos ang tawag niya dito ay Jordan, sabi niya dito bloopers. So, ang nagkamali si Billy. Sabi niya, nasa isip niya si Jordan. So, ang kasi dito, ang hinatid niya ay si Oliver. So, expected na dapat yung itatawag niyang pangalan ay Oliver, pero Jordan yung kanyang nasabi mga kasombreros. So, yan, pero ang cute ng kanyang bloopers dito, no? Mga kasombreros. So, mami, ipi-play ko nito para mapakinggan niyo po mga kasombreros. Sabi niya, ay Jordan, sabi niya ganun. Ang cute ni Catherine mga kasombreros, no? Ang cute niya magkamali or mag-blooper. Mag-bloopers, no? Sobrang kulit lang. Ni Phenomenal Box Office Cinema Queen nagkakamali din of course mga kasombreros. So, lahat tayo ay hindi perfecto, kung kaya natural lang yan, no, na magkamali kahit mga veterano na sa larangan ng pag-arte or acting mga kasombreros. Tapos yun si Alden, no, sa birthday ng kanyang tropa. Ngayon kasi ay birthday ni Prince Benmar, no, na alam natin na best friend ni Alden, no, talagang ang kasama niya ito sa mapag-gym, sa pagtakbo, sa pagbabike, no, talagang tropa-tropa sila mga kasombreros. So, shinare ito ng isang admin din, no, August 11, 2025 last year. Ito mga random photos ni na Prince Benmar at ni Alden mga kasombreros. So, lahat na ng ginawa, parang lahat ng activities nila ay dito ay pinost dito ni Charjan mga kasombreros. So, ngayong araw talaga, no, baka may celebration na naman sila. Abang-abang tayo kasi ako po yung nag-voice over ng alas 9 ng umaga, August 11, 2026. So, abang-abang tayo sa mga ganap ni na Alden. So, baka magkaroon sila ng mini celebration, no, with Prince Benmar mga kasombreros. So, talaga mag-best friend ito. Of course, na Mitch Oliva, na kanyang partner mga kasombreros. So, baka magkakaroon sila ng celebration na magtutropa. Tapos, pinost ito ni Alden sa kanyang Instagram. Ito po ay si... Wait. Parang si Shaki, na something like that mga kasombreros. So, dito nagsimula ang lahat, no? 2016. So, si Shaki yata ito yung best friend ni Pat Kauna na mga kasombreros. So, grabe na, matagal na pala sila magkasama mga kasombreros. But correct me if I'm wrong, ha?
kung ito po ay si Shaki, mga kasembreros, na best friend din po ni Pat Kauna. Kasi ang alam ko, parang namumukad siya no? Of course, ngayon ay medyo nag-iba lang syempre ang mukha, no, ni Shaki. As expected, no? Kasi tayo din naman ay nagbabago ang mukha. So, yun, parang siya nga ito, mga kasembreros, na best friend ni Sir Pat Kauna, mga kasembreros. Parang nag-throwback lang sila, no, na kung saan nagsimula ang siguro yung relationship or pagsasamahan nila, mga kasembreros, with Shaki. So nagulat niya ako kasi akala ko parang bagong picture kagabi itong pinost ni Alden, pero hindi pala, mga kasembreros. So na-recall lang niya, no. Tapos next item natin, so ito na nga, update din ito sa mansion ni Alden, mga kasembreros. Tumawag siya kagabi kay Pat Kauna. Tapos sabi ni Pat dito ay got a call from this foggy, handsome boy. Obviously, I had to drop everything. Priorities, people. So, see you tomorrow. So, mamaya pala meron silang ganap mamaya. So, abangan natin. My gosh, why so foggy naman? Love you, RJ. Haha. So, parang may book siya dito na parang kinakaway, mga kasembreros. So, pero abangan natin kung ano yung ganap nila mamaya din, mga kasembreros. So, it's either, of course, na mag-uusap sila ng patungkol sa kanilang gagawing bahay or tinatapos na bahay, mga kasembreros. So, yun naman talaga yung kanilang parating ginagawa, no? Update, kwentuhan, and so on, mga kasembreros. Tapos, yun, kakulitan ni Alden, no? Nasabi niya dito, medyo hard to get siya today, no? Sabi niya dito. So, ito pa yung kakulitan ni Alden dun sa set nila or free time ng Love Siargao, mga kasembreros. So, parang nagkukulitan sila dito na kung saan ay pinost pala ito ng View Philippines kagabi. Sabi niya, bakit parang may pressure na ako dapat maging anchor, sabi niya. Tapos, sabi naman ni Alden, sabi niya, andito naman si Nadine, sabi niya, sabi ni Cara, sabi ni Cara, ano yun? Tapos sabi niya, for today's video, actually, medyo hard to get siya, sabi niya, so kailangan nating habulin. So, inabol nga talaga, mga kasembreros. Sobrang kulit talaga ni Soiti, mga kasembreros. So, mamaya ipi-play ko ito para mapakinggan niyo po yung kakulitan ni ang kulit talaga ng parang nasa acting pa siya or may camera pa pero wala na, mga kasembreros, no? Sobrang kakulitan ng talaga nito ni Alden. Sabi niya, para may pressure na ako dapat yung may anchor, sabi niya dito. So, andito kasama natin si Nadine. Sabi niya, andito para sa Leisam, at saka si Sir RV Matibag, mga kasembreros. So, grabe, no? Kasi talagang trabaho na nila yung yung pag-acting. So, kahit maraming tao ay hindi na sila nahihiya, mga kasembreros. So, naturally flowing, no? Yung mga kasembreros, yung natural yung kanilang pag-act, mga kasembreros. So, yun po, no? Piplay ko ito mamaya, ha? Para pakinggan po natin. Tapos ito, may isang admin kagabi na parang kinumpleto niya yung pamilya ni Alden Richards, mga kasembreros. So, si Richard Fulkerson Sr., father, no? Tatay, of course. Tapos, si Rosario Reyes, mother, or nanay niya. Parang edit na yung picture niya, Nanay Rio or Mami Rio, mga kasembreros. Tapos, si RJ Fulkerson, kuya niya, of course, no? Si Richard Daniel. Tapos, si Riza or si Riza, yung kanyang pangalan na babae. And of course, si Angel Fulkerson, yung kanilang bunso, mga kasembreros. So, medyo edited yung ibang picture. Pero yun po, no? Yung Fulkerson family. Tapos, may pala sa part, of course, ng documentary na Alden ay na-flash doon yung kanyang picture sa graduation ng high school, mga kasembreros. So, grabe na malito si Alden sa kanyang papa dati nung high school pa siya, mga kasembreros. So, ang cute lang at saka
high school, tapos pero siguro ano siya dito, parang siguro second year or first year high school. Tapos nung lumaki na siya, or parang of course na parang fourth year na siguro ay tumangkad-tangkad na siya mga kasembreros, no? Kasi nga ay of course lahi nila yung tao dito, lahi nila yung matatangkad mga kasembreros talaga ng Fulkerson family. So talaga nakaka-bless lang, no? Na kahit na hindi nakapagtapos si Alden ng kanyang pag-aaral, ay talagang bumawi siya, na talagang ginamit niya ito para tumulong sa ibang tao, especially sa mga kabataang gusto mag-aral na walang kakayanan mga kasembreros. So yun, God bless you, no? Sir Alden Richards. So yun po. Tapos konting throwback tayo mga kasembreros on itong Kath din na kumanta ng Palagi. Naka-brown sila dito. Tapos ito po ay parang nasa time na nasa Jensen sila na nag-mode tour mga kasembreros. So talaga nga lang na sana ay magkaroon sila ng project ulit, no? Mga kasembreros. So try ko pong itong i-play ng 4-minute video ito mga kasembreros kung gusto niyo pong pakinggan mamaya itong pagkanta ng Kath din nung time na nasa Jensen sila ng Palagi na nakalang theme song mga kasembreros. So talagang nakakamiss lang yung kanilang tambalan, of course. Yung Kath din mga kasos, hoping and praying talaga na magkaroon sila ng project. Ito, last item natin 20 hours ago, pinost ito ng Primetime Media, no, the highest grossing opening day in Philippine cinema. So na-recall ko rin dito yung pinakaunang araw nila na 85 million. Grabe, no? Unang araw pa lang 85 million na agad mga kasembreros yung income ng kanilang movie na Hello Love Again. So the highest grossing opening day in Philippine cinema history, Hello Love Again. So daming reactions sa 280 reactions mga kasembreros. So ito po ay pinost ni Primetime Media mga kasembreros. So talagang management lang yung inaantay natin, no? At decisions of course ng magkabilang network kung pagtatambalin ulit sina Phenomenal Box Office Cinema Queen at Phenomenal Box Office Cinema King, of course, no? So talagang hindi naman ito imposible, no? This is really possible mga kasembreros. So lalo ngayon talagang tawid bakod na lang yung mga artista, yung ABS-CBN artists pwede na sa GMA kapag walang exclusive contracts. Yung GMA naman ganun din sa ABS-CBN. So this is kasi 'di ba iniisip natin hindi rin pumasok sa isip natin yung wala pang Kathniel pa nga dati, no? Tsaka Aldab mga kasembreros. So they came from prominent and well-known love teams, and yet naging posible na magsama sila, no, sa isang pelikula, and blockbusters pa of course ang Hello Love Goodbye at Hello Love Again. So kung kaya hindi talaga nakapagtataka na hindi posible, no, na magsama sila ulit mga kasembreros after like 2 years, no? 2024 yung last na 2024, 2026, no? 2027 mga kasembreros. So yun po, no, talagang expecting tayo at saka praying and hoping mga kasembreros na magkaroon sila ulit ng movie together, no? Nina Kath and Alden, of course. Alright, so yan lang sa ating Kath and items, ha. Ipi-play ko po itong kung gusto niyo pong pakinggan itong sa Kath din mga kasembreros. At of course itong kay Alden, o kanyang kakulitan mga kasembreros. And then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Bakit parang may pressure na parang ako yung kailangan maging anchor? So, dito kasama natin si Nadine. Ako yun. For today's video, actually, medyo hard to get out. Okay. Hinabol nga talaga. Ethan, mahal kita. Pero sa ngayon, mas mahal ko yung sarili ko.
At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros ha. Ang title po natin ay Maalat na Asin Tayo. Bakit kaya no? Matthew chapter 5 verse 13, You are the salt of the earth. If salt loses its taste, how can it be made to taste like salt again? It is no good. It is thrown away and people walk on it. So, napakaganda po nito mga kasambreros. Isa ito sa Beatitudes ni Jesus Christ. Isa sa mga metaphorical examples ni Lord Jesus Christ mga kasambreros sa Sermon on the Mount. So prior to verse 13 ay yung mga Beatitudes mga kasambreros. So sa atin, na kapag maalat mga kasambreros, alam natin yung asin talagang ginagamit yan sa pagluluto. No, kapag walang asin ng ating mga ulam ay of course no, matabang, pakla ay hindi natin gusto ang lasa mga kasambreros. So kailangan yun para alam mo na, masarap ang pagkain natin at saka ganado tayo kumain mga kasambreros. Kapag yung atin namang katawan ay mapait or maalat, na ibig sabihin pawisin tayo mga kasambreros. So ganoon po siya. Pero dito no, binigay na metaphorical example or comparison. Inihambing tayo ng Panginoong Hesus mga kasambreros na bilang mga anak ng Diyos, bilang mga alagad niya, no? Bilang mga tagapaglingkod niya mga kasambreros, dapat tayo daw ay may alat yung pagiging asin natin. No? Kasi tayo po ay asin mga kasambreros. Pero ang tinutukoy dito ay hindi literal na alat. No? Definitely,
yung good characters. Okay? Dapat meron tayong pag-ibig, yung kahinahunan, yung pagpapatawad, yung self-control, no, pagpipigil sa sarili, yung pagpapakumbaba ng loob, no, pagmamahal natin at pagpupursu sa kapayapaan. So yun, yung mga good attributes or good characters, mga kasembreros, na manifestation. Because God is love, we should also possess love. Because God is forgiving, nagpapatawad, tayo din po dapat ay nagpapatawad. Because God loves gentleness and humility and peace, so dapat din po tayo ay nagpupursue na mga ganong attributes sa buhay. So in this verse, Jesus uses the metaphor of salt to communicate a vital truth about the responsibility of His followers. Salt in many cultures and times has had significant importance. It acts as a preservative, enhances flavor, and has been used in rituals and offerings. So, isa pang gamit pala ng asin, no? Nakalimutan ko, ay yung preservative. Na nagiging preservative siya, mga customers. Kagaya ng tuyo, no? Or bagoong, no? Nilalagay siya, mga customers, para tumagal pa ang buhay ng mga tuyo or ng mga bagoong, no, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, it's really important. We can think of being the salt of the earth in terms of our impact on our surroundings and the world we live in. Just as the salt enriches food, we as followers of Christ are called to enrich the earth with our values, actions, and the love of Jesus. So, yun siya. Yung impact natin, no, sa ating society, sa ating paligid, mga kasembreros, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating followers, sa ating kapitbahay, no, and the people around us, no? Ano ba yung nakikita nila sa atin? So dapat bilang mga followers at saka anak ng Diyos, tayo po dapat ay taga-enrich, no, by our values, yung ugali nga natin, no, as I've mentioned, mga kasembreros, yung ating mga gawa, no, ating kilos, kasi kahit na memorize natin ang Biblia, tapos binabahagi natin ito at sinishare sa iba, kung hindi naman nakikita sa ating actions, ay useless din po, mga customers. Kumapam, hindi nila nakita yung yung pag-obey natin at pagsunod sa Biblia. So paano nila susundin ang Biblia, mga customers, sa salita ng Diyos, kung tayo mismo sa ating sarili ay hindi tayo naging example of obeying the Word of God in the Bible. So as simple as that, mga kasembreros. So and definitely yung love talaga ng Panginoong Jesus, yung kanyang pag-ibig, kasi we cannot win people by judgment or condemnation, but winning them through Jesus's love, mga kasembreros. So ibigin natin sila at paalahanan in a nice and loving way, mga kasembreros. When Jesus refers to salt losing its savor or flavor, He warns us about losing our distinctiveness as believers. So kasi mga ganoon no, kapag nawala na yung patience natin, kapag nawala na yung love natin, nawawala na yung pagiging Christ-like natin. So ganoon siya, mga kasembreros. It's really dangerous kasi parang yung asin, di ba, pag nawala na siya ng alat, so hindi na siya matatawag na asin. At wala siyang purpose, kasi yun lang naman ang purpose ng asin, na pampaalat siya, mga kasembreros, pagbibigay ng lasa. Yung asukal, for example, kapag nawala na yung tamis niya, so matatawag ko pa siyang asukal, so hindi na. And definitely wala na siyang purpose. So kasi pampatamis at saka pampaalat lang, no, asukal at asin, mga kasembreros, ang mga purposes nila. So itatapon na lang sila, kasi kapag nawala na yung tamis ng asukal, pag nawala na yung alat ng asin, so ano pang purpose nila? So parang ganoon din po tayo. Kapag nawala na yung values from Jesus Christ, kapag nawala na yung love ni Lord Jesus Christ, kapag wala ng yung characters ba, no, na dapat natin taglayin from the Lord, ay wala na. So nagiging useless tayo. At kapag nagiging hindi tayo pleasing sa harapan ng Panginoon, mga kasembreros. O hindi na tayo nagiging kakaiba. So ganoon siya. Kasi we were chosen, we are children of God, so definitely ang atin pong ugali ay dapat kakaiban. Hindi tayo sabay sa uso na mali, mga kasembreros, na mga trend. If we become like everyone else, what good are we to the world? It is crucial for us to retain the qualities that make us unique. Our faith, kindness, and the way we live our lives. If we lose these qualities, we become ineffective in influencing the world positively. Salt that has lost its taste can no longer serve its purpose. Kagaya na mention ko, kapag nawala na yung alat ng asin, so wala na siyang purpose. It is good for nothing, as the scripture illustrates. We should reflect on what it means to remain salty, to maintain our passion for Christ, and to live out our faith in impactful
ways. So ganun siya mga kasembreros, no? Dapat ay nandun talaga yung ugali, na yung values, yung actions ng ating Panginoon sa atin mga kasembreros, no? Reflect natin siya. Each component of this verse carries profound implications. The first, or the phrase, we are the salt, or you are the salt of the earth, signifies the identity of believers as integral to life around them. Salt is vital, and in similar ways, we are meant to serve vital roles in the lives of others, offering hope, encouragement, and the truth of the gospel. So, nag-offer din tayo ng pag-asa. No, kasi alam niyo po, maraming hopeless sa mundo ngayon. Mga nadisgrasya doon sa or aksidente sa mga lindol, no, namatayan, yung mga yung mga everyday challenges natin, yung mga kahirapan, especially mga kasembreros, no, sa mga remote areas sa Pilipinas at sa buong mundo, nakaka-experience ng tagutom, nakaka-experience ng kahirapan. So sila yung mga talaga nangangailangan ng hope, no, ng pag-asa araw-araw. So we as believers of Christ, we must share the gospel of hope, we must share the gospel of love, we must share the gospel of peace, no, we must share the gospel of kindness and the love of Jesus Christ in general. In this teaching, Jesus emphasizes that his followers have a special purpose, to be agents of change in a world that often lacks spiritual flavor in depth. So the contrast between his followers and the common culture is stark. The message is clear. We must live authentically, reflecting the values of Christ. As the light and salt bear unique qualities to enhance and bring brightness, so should we be in our communities. Our behavior, character, and witness have a weight and importance in leading others to the saving knowledge of Jesus. So, mahalaga, ito yung sasabi natin na kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, nawawalan tayo ng knowledge, nawawalan tayo ng kaalaman sa Panginoong Hesus, no? Ang Diyos pa natin ang magpapatawad, so dapat tayo rin po ay magpatawad. So ang Diyos natin ay mapagpakumbaba, so dapat din tayo magpakumbaba. Ang Diyos natin ay maibigin sa kapayapaan, so we must also love and pursue peace, no? Ganoon siya mga kasembreros, at ayaw niya ng gulo, no, mga kasembreros. So kailangan maging prayerful tayo. So good values, no, mga kasembreros, at authenticity, at saka of course yung pagiging asin natin sa ating tahanan, sa mga tao sa trabaho, sa paaralan, and so on, mga kasembreros. Being salt of the earth also implies our role in moral preservation. Christians today are faced with many ethical challenges and culture shifts. The choice for us is to be faithful to God's truth while showing love to others. The biblical command is not merely to coexist, but to represent Christ in a world that desperately needs His hope and love. So, hindi lamang tayo parang nabubuhay ka, no, parang kakain, magtatrabaho, matutulog, gagala, mag-aaral, no, parang mga usual na mga kasembreros na mga gawain. So, ginagawa natin ito yung everyday routine natin, pero may mas malalim na purpose ang buhay. So, yun nga, no, talagang i-represent natin. Kung pa tayo yung mga representatives ni Lord Jesus Christ, no, bilang mga manampalataya, bilang mga anak, no, bilang mga chosen people of God tayo. So realizing the weight of our mission, we are charged with influencing society as agents of God's power and grace. So kung ang Diyos natin ay maibigin, so let's reflect His love sa ibang tao, no, especially sa ating tahanan. Kapag ang Diyos natin ay nagpapatawad, so you must be agents of forgiveness. Kasi tayo po ay kanyang mga anak, mga kasembreros. So we must do the same sa ibang tao. So mahirap, no, talaga yung magpatawad, mahirap mga kasembreros, but by the grace and glory of God ay kaya po yan, mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha. Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, maging good example tayo sa values, sa actions, sa words, as becoming salt of the people around us sa mundong ito. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.